makikita na si Don Prix, Killua at Kite na nagkatitigan dahil nga pinigilan nila Killua at Kite sa pagpapatuloy ng atake ni Don Prix kay Gon. Makikita natin na talagang galit na galit itong si Killua dahil gumamit na rin siya ng pagsasakripisyo. Ito namang si Kite ay bumalik na sa dati niyang anyo. Ang kadahilanan, siya ay Chimera Ant. Ngunit paano nangyari yon? Makikita naman natin sa kanilang likuran na si Gon tila wala sa sarili at walang malay. Dahil nga kinuha ni Don Prix ang natitirang mga aura ni Gon sa kanyang katawan. Nanatiling nakatitig si Don Prix kay Kite at Killua dahil iniisip nito na itong dalawa naman ang isusunod niya. Si Jing Prix naman ay tila nakatitig at nanonood sa mga laban kung ano ang nangyayari. Para bang pinag-aaralan niya bawat kilos, lakas, talino ni Don Prix. Dito naman kay Zeno ay napasabi na lang kay Silva na iba talaga ang antas at lakas nitong si Don, na kahit sino sa kanila ay walang makakapantay sa lakas ng hari sa lugar na ito. Sagot naman ni Silva ay alam niya ito at wala na nga raw silang magagawa pa kundi ang harapin na ito. Samantala dito naman kay Sig Soldi ay nakaupo ito at tila nag-iipon ng aura at may mukhang binabalak ito. Kita naman na talagang nagagalak ito sa kanyang binabalak at iniisip ano naman kaya yon, at sana naman ito ay para makatulong sa grupo ni Jing. Si Hisoka naman ay makikita natin na may galos dahil din sa ginawa nito sa paglaban kay Don Prix. At sa ngayon ay nag-iisip na lang muna ito kung paano ang kanyang gagawin para makatulong. Balik tayo kay Killua at Kite at nag-iisip sila na dalawa sila ang susugod. Dahil sa lakas ni Don Prix ay hindi nila kayang ito suguri ng one-on-one. Tiwala naman si Kite sa kanyang kakayahan dahil ito ay alam niya na kasing lakas niya rin ang hari ng Chimera Ant na si Meruem. At unti-unting nilalapitan ni Kite si Don Prix sa kinatatayuan nito. Pero si Don ay tila nakatayo lang ito na parang walang pakialam. Seryoso pa rin itong nakatingin sa kanyang mga kalaban na papalapit. Sa umpisa pa lang, alam na ni Don Prix na si Kite ay isang Chimera Ant at nag-umpisa na ngang sumugod itong si Kite. Walang pag-alinlangang atake kahit na alam niya naman na sobrang lakas talaga ni Don. Ito namang si Jing ay patuloy na inaanalisa ang kakayahan ni Don Prix. Si Kite naman ay ginagamit ang bilis at nagpaikot-ikot sa paligid ni Don para makahanap ng tamang pagkakataon para makaatake dahil alam niya na hindi ito basta-basta matatamaan sa simpleng atake lamang. At kasama ito sa plano nilang dalawa ni Killua. Si Killua naman ay kikilos na din. Sabi niya kay Kite ay napakagaling nga ng naisip na paraan nito para makaatake sila kay Don Prix. At handang-handa na nga rin itong lumaban. Ngunit dito banda kay Don Prix ay parang wala pa rin itong pakialam. Hindi nga natin ito makikitaan si Don ng pangamba o pag-alinlangan sa kanyang mga kalaban. Ito namang si Killua ay nag-uumpisa na rin sumugod. Nangit niya na naman ang kanyang Godspeed. Sabay sipa nga ito kay Don Prix. Pero ang laking gulat niya ay hindi man lang ito umilag at nagpatama lang ito. Bukod pa dun ay hindi nga ito pinaglan, pinutog man lang. Sabay sulpot naman ni Kite para putulin ang braso ni Don Prix. Ngunit hindi nga rin ito tumalab. Sa isip ni Kite ay napakatigas talaga ng balat nito ni hindi man lang ito nasaktan. Kung matatandaan natin na si Meruem ay kayang-kaya nilang pumutol ng katawan. Dito kay Don Prix ay hindi nga ito umubra na kahit paano pa'y kasing lakas ni Kite si Meruem. Agad namang umalis si Kite sa kanyang pwesto dahil alam na Killua naman ang babalik para suburin itong si Don Prix. At nakatitig nga agad ito kay Killua na parang wala lang. Si Killua naman ay parang may isang sorpresa para kay Don Prix. At eto na nga, napakalakas ng punta na pinakawalan ni Killua. At salong-salo nga ito ni Don Prix. Napakalakas na saklaw na ginawa ni Killua na kuryente para sa atake para kay Don Prix. Talagang namangha na lang si Kite sa lakas na atake na ginawa ni Killua para kay Don Prix. Panalangin ni Kite na sana ay nagawa nga ni Killua na talunin si Don Prix. Sa isip ni Killua ay sinigurado niya talaga ang atake na yun para tumama talaga sa kalaban. Talagang ibang klase ang napag-isipang plano ni Kite at Killua.
para sa napakalakas na ataking iyon. Kamangha-mangha nga ang naging paraan ng dalawa sa pagkakataong ito. Ngunit sa kutob ni Kite ay parang may mali dahil napaisip siya na napakadali namang tamaan ni Don Trix ni hindi man lang ito umilag. Balik naman tayo kay Sig na nakangiti pa nga ito dahil natutuwa siya sa ginawa ni Killua. Nasa isip din ni Silva na iba na nga ang antas ng kapangyarihan ni Killua at talagang napakalayo na nga ng narating ito. At ganun din naman ang iniisip ni Zeno. Natutuwa siya para sa apo niya dahil nga napakalaki ng pangudlad sa paggamit nito ng Nen. At kayang-kaya na nga daw ni Killua makipagsabayan sa mas malalakas na Nen user. Ngunit sa hindi inaasahan ay parang may mali at hindi magandang nangyayari. At ikinagulat nga ito ni Killua. Hindi niya alam kung paano nangyari yon. Dahil alam niya ang atake niyon ay talagang sinigurado niya. At balik ulit tayo kay Don Trix. Ang ginawang pag-atake ni Killua ay hinigop lang pala ni Don Trix. Hindi na nagtataka si Jing kung ano ang nangyayari dahil paunti-unti niya na itong nalalaman kung ano talaga ang abilidad ni Don. Makikita natin ulit si Gon na parang wala pa rin ito sa sarili at walang malay. At kay Don Trix naman ay makikita natin na wala man lang itong galos at hindi man lang ito nasaktan. At hinubad na nga ni Don Trix ang kanyang balabal. Tanda ba ito na siya ay seryoso na sa laban? Makikita nga natin sa kanyang katawan ang napakaraming peklat nito. Tanda ito ng kanyang pakikipaglaban sa mas mga halimaw at malalakas na kalaban sa lugar ng Dark Continent. Ito ang nagpapatunay na talagang iba ang kanyang antas sa paggamit ng Nen at kapangyarihan. Makikita natin na talagang seryoso na siya sa pagkakataong ito. At gulat na gulat nga dito si Zeno dahil sa naramdaman niyang kakaiba ang aura na pinapalabas nito ni Don. At napasabi ito sa buong buhay niya ay ngayon lang siya nakaramdam ng kaba dahil lang sa pagpapalabas ng aura ng isang kalaban. Makikita natin na nagpapalabas si Don ng negatibong purong aura. At eto na nga at kumikilos na ito para sa kanyang pag-atake. At lumikha nga ito na parang bola na gawa sa Nen. At nakatitig nga ito kay Kite at Killua na para bang sinasabi na maghanda silang dalawa sa gagawin nitong atake. At dito naman sa kabila ay nakikita natin na lumalapit si Killua kay Kite na sinasabi na mag-ingat nga ito dahil hindi nga nila alam kung anong kakayahan at kung anong kayang gawin ng bolang hawak ni Don na gawa at ibinato niya na kung nasaan ang direksyon nandoon si Kite at Killua. Wala nang ang nagawa itong si Kite kundi ang tignan na lang ang nalalapit na atake ni Don. Agad namang humarang itong si Killua para pigilan ang pag-atake para maprotektahan si Kite. Bigla na nga lang may sumuntok sa atake ni Don Trix pabalik sa kanya at tumama ito sa napakalaking bato at napakalakas na pagsabog ang naganap. Ang napakaliit na bola na gawa sa Nen ay napakalaking pinsala pala ang kayang gawin nito. At gulat na gulat nga itong si Killua dahil may bigla na lang sumulpot at pinigilan ang ataking iyon. At tinitigan niya kung sino ba talaga ang gumawa ng pagpigil ng ataking iyon. Si Don Trix naman ay napatitig na lang sa taong gumawa ng pagpigil ng atake niya. Makikita natin na walang ibang pumigil dito kundi si Gon pala. Iba na nga rin ang anyo nito. Ang pinakamataas na uri ng anyo ng pagsasakripisyo ay ginamit niya na naman. Hindi na bago ito kay Killua dahil alam niyang gagawin ito ni Gon para lang mailigtas ang lahat ng mga kaibigan niya. Ikinatuwa na rin ito ni Kite dahil nakita niyang may malay na si Gon. At handang-handa na ito ulit lumaban. Sa palagay niya ay ito na lang ang tanging paraan para matalo nila si Don Trix, ang hari ng Dark Continent. At sa isip-isip ni Gon ay ilalabas niya na ang lahat ng makakaya niya para lang matapos ang laban na ito. Sinabi niya nga kay Killua at Kite na maghanda na at haharapin nila ang pinakamalakas na nilalang sa lugar na ito. At walang iba at nag-iisang si Don Trix ang tinutukoy niya. Dahil doon ay mas lalong natuwa at nasabik si Don Trix sa mga batang ito.
Nagkumpisa na naman itong magpalabas ng nakakatakot na aura. Aura na nakakatakot, walang limitasyon. Kaya abangan natin sa susunod ang kanilang paglalaban. May TV. At ito na nga, napatitig na lang si Killua kay Gon dahil nagugulat ito sa nangyayari. Dahil ginamit nga na naman ni Gon ang pagsasakripisyo. Mismong si Silva ay nakatingin din sa ginawa ni Gon na paano niya ito nagawa na naman. At habang nakatitig siya kay Gon ay may napansin siyang kakaiba dito na ibang iba sa dati na ginawa ni Gon. At sinasabi ni Silva ito sa kanyang ama na si Zeno. At samantalang ito namang si Jin ay tila nakatitig lang na parang alam niya ang nangyayaring ito. Hindi ba siya nababahala sa ginawang ito ni Gon? At sa kabilang banda naman tayo dito kay Don Flix na tila nakatitig lang ito kay Gon. Ni hindi man lang siya nagulat sa pinakita ni Gon na lakas. At makikita natin na nag-uumapaw ang aura ni Gon sa buong katawan niya. At nagbago din ang hugis ng katawan nito. Walang ibang iniisip si Gon sa mga oras nito kundi ang harapin kalabanin si Don Flix. At sa tingin niya pa lang ay handang-handa na ito. Makikita natin si Hisoka na nakatitig lang at namamangha sa nakikita niya kay Gon. Dahil nakita niya na lumakas na naman ito. At eto na, nagsimula nang humakbang si Gon papunta kay Don Flix. Walang ibang iniisip si Gon kundi ang talunin lang ang kalaban. Si Don naman ay tila nakatitig pa rin na parang walang inaalala. Na para bang ipinapakita niya na kayang-kaya niya pa rin ito kahit na anong gawin nila. At bigla namang umatake nga si Gon na napakabilis. Subalit para kay Gon ay napakabagal pa pala ng galaw ni Gon. At kitang-kita niya ang mga kilos nito. Wala ngang kahirap-hirap ay isang kamay lang ang ginamit nito. Si Killua naman ay napasigaw na lang sa pag-aalala kay Gon. At makikita natin na walang kahirap-hirap na sinalag niya lang ang suntok ni Gon. Makikita natin na malakas din ang impact ng pagsuntok ni Gon dahil sa mga usok na sa paligid nila. Ni hindi man lang umatras na kahit konti ang mga paan ni Don Hisoka ay napanganga na lang dahil sa mga nangyayaring ito. At napaisip na iba talaga ang lakas ng mga nilalang dito kaysa mundo nila. Batid naman ni Zeno Soldic na ang lakas ni Gon ay kulang pa para talunin ang nag-iisang hari ng Dark Continent na si Don Flix. At sabi naman ni Silva ay sang-ayon siya sa sinabi ng kanyang ama na sobrang lakas talaga ni Don Flix. At ang sabi naman ni Don Flix kay Gon na kahit anong gawin ni Gon ay kulang pa rin ang lakas nito para matalo ang isang hari. Hindi naman natinag si Gon sa sinabi ni Don Flix at sinabi pa nga niya na gagawin niyang lahat para matalo si Don. Eto na nga, meron palang hinihanda si Gon na susunod na atake na para kay Don Flix. Talagang napakalakas na inipong aura at hinihanda niya. Pero kay Don Flix ay parang wala pa rin sa kanya ang nangyaring ito na kahit napakalakas na aura na inilabas ni Gon. Eto na nga, isang napakalakas na suntok ni Gon at napakalayo nga na itinalsik at napuntahan ni Don. Sa kadahilanang ginamit pala ni Gon ang kanyang Jajakinen Rock. At grabe nga ang pinakita ni Gon dito. At makikita sa mukha ni Gon na talagang seryoso siya na makalaban ang kanyang ninuno na si Don. Mismong si Zeno Soldic ay napanganga na rin sa ginawa ni Gon. At iniisip niya na kung siya mismo ang tamaan ng atake ni Gon na yon ay siguradong bali-bali na ang kanyang mga buto. At si Silva din ay ganun din ang iniisip sa mga oras na yon. Talagang ibang klase ang pinakita ni Gon sa mga oras na ito sa laban nila ni Don Flix. Makikita natin na talagang bumaon si Don Flix sa malaking bato. Makikita natin ang alikabok, usok, bato at ang pinagmulan ni Don kung saan siya sinuntok ni Gon. At sabay-sabi pa nga dito ni Gon na hindi pa siya tapos. At eto nga, gagamitin na naman ba ni Gon ang kanyang Jajakinen Rock? Si Killua ay nanonood na lang dahil
sa lakas at galing na pinapakita ni Gon at talagang namangha siya dito. Ngunit may halong pag-aalala dahil sa ginawa na naman ni Gon ang pagsasakripisyo. Eto namang si Sig ay isa ring sa namamangha at nanonood dahil nga sa pinapakita ni Gon. At dagdag niya pa dito na gustong gusto daw talaga ni Gon sabayan ang lakas ng isang hari. At sa kabilang gilid ay nakatayo at nanonood lang si Jing na tila ba binabantayan niya lang ang mga kilos ni Gon. At balik nga tayo dito kay Gon. At talaga namang iniipon at pinapalakas niya ang susunod na atake para kay Don. Makikita natin na sobra-sobrang aura talaga ang pinapakawala ni Gon. At eto na, Jack and Paper ang kanyang ginamit dahil nga napakalayo nga naman ni Don Prix sa kanyang kinatatayuan. Kitang-kita nila na mas kakaiba ito at mas malaki kaysa mga nakaraan. Eto na nga at tumama nga ito sa kinaroroonan ni Don Prix at isang malaking pagsabog na naman ang nangyari. Lumaki nga ang bitak at basag ng bato na kinaroroonan ni Don Prix dahil sa ginawa na pinalakas na Jack and Paper ni Gon. Manghang-mangha pa rin talaga sila sa pinapakita at tindi na lakas ni Gon. Napatanong si Silva sa kanyang ama na si Sino Soldic kung sapat na ba ang kakayahan at lakas ni Gon para talunin si Don Prix. At sinabi naman ni Seno kay Silva na kulang at hindi talaga sapat para matalo ang isang hari. Nakatayo naman si Gon at nakatitig sa kinaroroonan ni Don Prix. Pinagmamasdan niya ito kung napuruhan niya ba si Don Prix at alam niyang hindi ito basta-basta mapapatumba ng ganun lamang na atake. Inaabangan niya at pinapakiramdaman dahil alam niyang nandyan lang ito. Makikita ulit natin ang bakas na pinagtalsikan ni Don Prix. Makikita na hindi pa nga ito lumalabas o gumagalaw. Napangiti at natutuwa nga si Don Prix dahil nga sa malalakas ang mga nasa harapan niya ngayon. Bigla nga itong tulong na napakabilis papunta kay Gon at hindi nga napansin ni Gon sa sobrang bilis na nasa harap niya na pala si Don Prix at dinala niya ito. Napaisip si Gon ni hindi man lang niya napansin o nakita ang paglapit ni Don Prix. Binitbit niya nga ito at hawak niya sa mukha si Gon at sabay dinikdik niya si Gon. Sa lakas ay talagang nabasag ang bato at pinawian niya nga dito si Gon. Si Gon naman ay nagtataka at iniisip na simula nang hinawakan siya ni Don ay parang nawawalan siya ng lakas at nauubos ang kanyang aura. Makikita natin sa kabila ng ginawa at lakas na ginawa ni Gon sa kanya ay wala man lang itong galos. Dagdag pa nga dito ni Gon, mismo ang kanyang paggalaw ay hindi niya magawa simula nang nahawakan siya ni Don Prix. At sinabi nga ulit ni Don Prix kay Gon na hindi nga sapat at kulang na kulang ang lakas nito para talunin siya. At pinagsusuntok niya na nga ito si Gon dahil nga sa hindi na ito makagalaw. Unti-unti nang nawawalan ng malay itong si Gon dahil nga sa nawawalan na ito ng lakas. Baka naman isa ito sa kakayahan ni Don Prix. Makikita natin si Killua na galit na nakikita niyang nagugulpi nga si Gon. Iniisip nga ni Killua na kung anong gagawin niya at para matulungan si Gon. Patuloy pa rin na sinusuntok ni Don Prix si Gon at wala na itong magawa dahil hindi nga siya makagalaw. Si Killua naman ay makikita natin na parang nawawala na sa sarili dahil nga nakikita niyang nagugulpi si Gon. Wala nang nagawa si Gon at wala na itong malay. Kaya naman si Killua ay hindi na mapigilan ang sarili at di na masukat ang galit ito at naglalabas na ito ng negatibong aura. Si Don Prix naman ay hindi pa tapos sa pag-atake niya kay Gon. May nilalabas itong masamang aura na ang abilidad pala ay kunin ang aura na makakalaban niya. Kunin niya ito hanggang sa maubos at manghina ang bawat makakalaban niya. At tuluyang hindi na makakagamit pa ng kapangyarihan. Ngunit may bigla na sumulpot at napansin agad ito ni Don Prix. At inatake nga siya nito. Ngunit nakailag naman agad siya dahil nga mabilis ang pakiramdam nito. At tinignan niya nga kung sino ito. At hindi lang pala isa, kundi dalawa ang sumugod sa kanya. Isang bata at isang lalaking may kuryente. At talagang iniligtas nila si Gon mula kay Don Prix. Makikita natin na ito pala ay si Killua. Ngunit paano nagawa ni Killua ang ganito?
Ang isa naman ay si Kite pala. Ngunit ang Kite na mula sa Chimera Ant. Kaya naman abangan natin sa mga susunod kung anong nangyari kay Kite at Killua.